At least 13 senators ang kailangan or must be present for official business para sa quorum. Ngunit sinabotahe ito ng 11 senators ng minority. Nagsipag-walkout sila sa kalagitnaan ng discussion kaya walang naging quorum sa Senado. Kung ganun lamang ang ginawa ng 11 senators na ito sa minority, ay dapat na silang mag-resign bilang senador. Ito kasi ang explanation. Bakit nga ba mahalaga din ang 11 senators na nag-walk out? Hindi ba't meron tayong 24 senators? At para sa kakailanganin natin sa quorum, at least 13 senators must be present for official business. Kung absent si Senator Bato, edi 23 na lang ang natitira sa senador. 12 sa majority at 11 sa minority. Nag-walk out yung minority. So 12 na lamang ang natirang senador na present. So kulang ng isa para sa 13 na kinakailangan sa quorum. Kaya wala silang naumpisahan na business noon. So parang ganito na lamang ang magiging takbo sa Senado, na kapag hindi pabor sa minority ay mag-walk out na lamang silang palagi. Nagawa na nga nila ito kamakailan lang. Maaari ulit nila itong gawin sa susunod or in the future. Tapos ang argumento pa ng mga kakamping at loyalista ay tumatagal daw ang impeachment ni Vice President Sara dahil daw sa majority block. Sino ba yung napakaraming drama? May pa-walkout pa. Kaliwat ka ng pa-interview. Simpleng amendment lamang sa Senate rules. Kailangan pang idaan sa walkout. So sino ngayon ang nagpapatagal? Ang majority ba o minority? Kasi kung 12 senador ang natitira na lamang at ang 11 minority senators ay laging pa-walk out, so wala tayong mga laws na maipapasa. Walang mga batas na maipapasa. Walang mga resolutions na pagdedebatihan. At kalaunan, wala na magiging impeachment trial. Kasi 12 na lamang yung senador na laging natitira doon na present. So tabla-tabla na ito kung sila, ang minority, pinipigilan nilang maumpisahan ang investigasyon sa flood control under sa Blue Ribbon Committee. So ganoon din, posible din na hindi maumpisahan ng impeachment trial dahil sa kadramahan na ginagawa ng minority. Kasi ang minority ngayon, talagang halata mong delaying tactics ang ginagawa. Talagang hinihintay nila na ma-serve ang warrant of arrest sa iba pang mga senador sa majority gaya na lamang nila Marcoleta, nila Senator Bato, Senator Villanueva, Senator Chisa Escudero, Senator Robin Padilla, Jinggoy. Ito ang ginagawa ngayon ng minority. Gusto nilang bawasan at gusto nilang makulong ang ibang miyembro sa majority. Kaya kung ganito lang, if they refuse to work with a new Senate President or new leadership sa Senado, abay dapat na silang mag-resign. Ano pa yung sinasabi ni Risa Ontiveros na magtrabaho, magpakita sa publiko, sa Senado magtrabaho. Anong ginawa niya? Nag-walk out. Ganun ba yung trabaho na sinasabi niya? At speaking nga ng mga senador, nakakasuhan. Heto, kakapasok lamang na balita dahil si Senator Jinggoy ay sinampahan na ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At ang ombudsman, inirekomenda pa na non-bailable o walang piyansa ang mga kaso ni Senator Jinggoy. So heto na, nag-uumpisa na sila. Sunod-sunod na yan. At ito pa ang statement mula sa ombudsman. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue whole departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right.
The Filipino people need to see justice. Okay. This office is here to make sure we deliver just that. Dinamay pa ang Pilipino. So ito na yung sinasabi ni Erwin Tulfo nung isang araw na may plano ang ombudsman na makasuhan ng ilang senador sa majority. Ito na, nagumpisa na. Sinimula na kay Senator Jinggoy. So asahan na natin ang susunod nila ay sina Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Codero, baka na rin pati si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla ay idamay na rin nila. So talagang gagawin nila ang lahat para magkawatak-watak ang majority at hindi na matuloy ang investigasyon sa flood control. Kasi yung flood control scandal, under ng Blue Ribbon Committee under kay Ping Lacson, 9 na buwan hinintay ng taong bayan under ng leadership ni Senate President Tito Soto. Wala namang nangyari. Wala namang napanagot. Pinagtakpan pa nga ang mga mastermind sa pagnanakaw. Ang investigasyon sa Blue Ribbon ay pilit nila itong hinahadlangan. Kasi ang ilang mga senador sa minority ay sangkot daw di umano sa flood control scandal. Kada pa yung mensahe ni Senator Mark Coleta patungkol sa flood control projects na pilit hinahadlangan ng minority. Pwede ko baka akong sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Yan, opo. Ho. Bakit ba ganyan nung nangyari ngayon sa Senado? Inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, Ayun. kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Tama, walang nangyari. Mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. Tama. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pa lang po ito. Nakita mo, Kuya Ben? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Anong ipipirmahan ko rito? Sir, ito pa lang. Hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahating ito, nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? But hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina pipirmahan mo. Di ba ganon? Kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirman mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng Soft copy. Hindi soft copy, link USB. lang. Link pala. Link Binigyan lang. kami ng link. Kami ang Mahirap magpiprint. nga yun. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Oh, Paano kung... para kung may Paano kung dagdag. pinilitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong Partial report. pa lang, palpak na. O, pag gagawin bang kondisyon, ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. So tama nga naman si Senator Marcoleta, bakit ka pipirma doon sa papel na hindi naman maayos? At hindi pa kabuuan, sabi nga ni Senator Marcoleta, link lang. Papaano kung nakapirma siya? Tapos yung pinirmahan niya na dokumento ay meron palang dagdag. So doon pa lang sa partial report sa flood control scandal na investigation under sa Blue Ribbon noong si Ping Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon ay meron na silang agenda dito sa partial report kaya nga hindi pinirmahan ng ilang minority noon na senador. Ngayong nabago na ang leadership sa Senado, uumpisahan na ang totoong investigasyon sa flood control. Sila naman ngayon
ang pilit hinahadlangan ang investigasyon sa flood control. So ngayon kung ipagpapatuloy nila ang dramang ito ng minority na ayaw nilang matuloy ang investigasyon sa flood control, ay posible din na walang magaganap na impeachment trial kasi 30 na senators must be present sa quorum. 12 lang ang majority. Wala nga sa Senator Bato. So paano na? Hanggang 2028 na ba ito? Itong drama sa Senado. So it's a tie. Kung magkakataon na walang investigasyon sa flood control, wala ding magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara. Pero ang leadership sa Senado, na kay Senate President Alan Peter Cayetano pa din. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.